Ayan, mga kapatid, pagpalang mga kapo sa lahat. Taong yan. Sobrang pagpasensyaan niyo po ako kasi taong yan. Medyo natagalan po ang pagtuturo ko sa inyo. Alam ko naman po lagi kayong nagsubaybay sa mga naituturo ko. Gaya rin ng sa video sa YouTube channel ko, ganun din. Daming nag-aabang. Kaya ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng 4 na susi na yan lang last na gamit ko ngayon. Kahit saan man isalin sa Biblia. Kahit ilang Biblia pa ang lumabas o kahit ilang salita pa na Biblia ang lumabas sa buong mundo, hindi talaga yan maisalin-salin na susi. 4 na susi yun. Yun ang pang-finish ko sa panggamot. Ayan, salamat nga pala kay kapatid kong El Consal. Taga Malay-Balay Bukidnon, at saka kay Mander Preciano ng taga Cebu. Ayan, halos sa 4 na lugar nasama ko sila or nakasama ko sila sa mga mission ko. Ayan mga kapatid, sobrang blessed talaga ako kay El Consal na aking kapatid na mula Malay-Balay Bukidnon po ay ito, nanggagamot na po siya kasi tinuruan ko siya personal talaga. Yan, salamat sa iyo bro or manoy or kuya ng taga Malay-Balay Bukidnon ay sa 5 ginamot mo gumaling. Pwera na lang kay Giancarlo, inobserbahan pa natin kasi ako gumamot nun, pero dahil sa sobrang malala ng sakit niya kaya medyo natagalan niya. So nang nandito si Manoy, doon lang last na pinuntahan namin na lugar, ginamot niya rin. Medyo mabuti-buti na rin naman ngayon, pero yun ang ika-6 na ginamot niya. Meron pa pala dito sa bahay, 2 yung ginamot niya na may katandaan na rin, kagad gumaling na po rin yun. Dahil yun kay ama, alam ko, ako nagturo. Pero nakikita ko rin kasi sa kanya ay kursunada siyang matuto, kaya yun. Welcome sa pagiging sugo, Manoy. Ayan, napagaling. Salamat kay ama at sa iyong panggamot. Napagaling mo nga yung mga tandang yun. 5 talaga yung ginamot mo. Binilang ko at gumaling lahat. Salamat po kay ama. Maging sa kabutihang puso mo. Yung isa naman kay Mander Preciano, taong yan. Kasi nagpabunot kasi na siya ng ngipin. 7 yung binunot sa kanya ng isang ngipin niya. Yung galing kami sa Sarangani, pumunta kami kay Lolo, pang mapabasbas. Pag uwi niya rito ay napabunot. Kaya hindi siya nagpaturo muna sa panggamot kasi medyo nag-react kasi yung ngipin niya. Dito na rin siya naglagay ng pustiso o anong tawag mo dyan, marpel ba yan? Yan. So ayan, gawa ko rin ng video nito na upang ituro sa inyo ang 4 na susi. Ang 4 na susi yan, ulit-ulitin ko po. Kahit saang Biblia nyo hahanapin, sa English man, sa Tagalog man, sa Greek, kahit sa anong salita ay nandun siya. Hindi siya maisalin-salin. Kaya yan ang ginagamit ko po ngayon mga kapatid ko. So yan, turo ko. So ayun nga po mga kapatid ko, sabihin ko po sa inyo mga nakaganapan doon. Nung kasama ko sila sa Sarangani, pabasbas nga kami ron, pero 7 po yung ginamot ko ron. Tapos next Sarangani, to South Cotabato naman po, Kasaba, 6 din po ginamot ko. Nandyan po si Manoy. Nung nandun na kami sa proper o sa Pulunuli, ayun, nakita ko kasi malakas ang loob ni Manoy na magpaturo, na kahit minsan hindi sabi niya na kahit sa panaginip niya hindi niya talaga makita or napanaginipan na ng gamot na siya. Ayun, sawa naman talaga niya kapag kursunada ka po, wala imposible. Ayun, kaya sa medyo higit malapit sa 20 ata yung ginamot ko ron. Tapos parang Pulunuling, to proper na naman.
So hanggang pagdating namin dito sa bahay, may nagpagabot na naman uli, dalawa. Kinabukasan may matanda na naman. Tapos yun binigay ko kay Manoy. Salamat na po kayo mga kay gumaling. Nandiyan lang ako sa likod. Ganun kasi ako. Kaya mga kapatid kung sino po ang malapit lang sa akin na gusto nyong tawag niyan na gusto nyong marunong sa panggamot, walang problema. Turuan ko po kayo. Personal nyo po ako puntahan. Wala pong bayad yun eh. Lahat ng mga tinuruan ko walang bayad yan. Yan ang ugali ko. Kasi kasama ako nga ani sa mga bunga nyo na tinutulungan ko. Kaya guys, yun ang mga bunga ko sa aking pagiging sugo. Hindi lang sa nagpapagaling o pinapagaling ko ang mga taong may sakit dahil kaya may inutusan ako sa bawat lugar na So ayun, balik tayo mga kapatid. Ayan, inuulit ko naman po. Basta kapag ang tayo kursonada na magpaturo, talagang sa puso niya ang tumulong na walang motibo. Kahit isang turuan lang. Marami na akong tinuruan yan eh. Na isang turuan lang, automatic gumanggamot na. Yun. Simple lang naman yun eh. Mahirap kasi magturo pag online. Pero okay lang naman. Pero iba kasi yung personal na inahawakan mo ang mga pasyente na may sakit. Yun ang mas madaling matuto. So ayan nga mga kapatid ko, sa oras na ito yung mga gamit nyo actually talaga ilan lang po natapos ko ngayon, tapos may 5 pa na padalahan ko, pero gagawin ko sa araw na to Sunday. Yan, ito ipasa ko na po ang susing yun, 4 na susi. Yan, so basahin natin. Yan, Aba Maranatha, Hallelujah, Hosanna. Yan ang 4 na words na susi na hindi talaga maisalin-salin sa Biblia o hindi mawala-wala sa kahit anong salita. May mga bersikulo yan. Yan o, tingnan nyo, may mga bersikulo, di ba? Yan, gamitin nyo yan. Yan, patungkulan nyo lang kahit ito. Ito, halimbawa, itong tubig, painom mo sa pasyente. Ama namin na sa langit, sumbay ng ngalan mo sa amin, ng karan mo, sundin ng loob mo sa lupa para nasa langit. Ihip mo yun. Tapos, tawagin mo si Ama. Pabasbas mo siya, Ama, pinapabasbas ko po sa inyong tubig na ito na magkaroon ito ng bisat kapangyarihan na maging gamot sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman sa ngalan ng bugtong mo, anak naming mahal na Panginoong Kristo Jesus. Aba Maranatha, Hallelujah, Hosanna. Amen. So ayun na nga. Yun lang. Patungkulan mo lang kasi yun eh. Hiling mo lang kay Ama na basbasan ng tubig nang magkaroon ng kapangyarihan at bisa na magiging gamot sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman sa ngalan ng mahal na Panginoong Kristo Jesus, na kanyang banal na salita, tapat at totoo, ng ating mahal na Panginoong Kristo Jesus, na Panginoon nating tagapagligtas. Pwede rin pakilusin mo, Ama, ang banal na Espiritu sa tubig na ito at lusawin o hulihin ang mga masapang espiritong gambala at hindi na makagambala pang muli. Magiging kanilang lahat ng sakit, karamdaman sa taong uminom nito. Yan. Tapos susian mo lang agad. Aba Maranatha, Hallelujah, Hosanna. Amen. Ganun lang. So nakuha nyo na. Try nyo. Kailangan dito gamitin nyo talaga puso nyo. Puso ng pagiging ang motibo mo talaga ay sa pagtulong ng nakapwa. Wala ka nang ibang buta ilagay sa motibo mo, yun lang. Ang pagtulong lang ng kapwa. Automatic dinggin yun ni Ama. So ayan, marami pa akong gustong ituro sa inyo, pero kahit busy ako, iyaan nyo lang. Kung si busy pa, tusik-tusikon mo. Oh, di ba? Noon lang. Kaya pagka-share din ang video ito upang marami po rin tayong natutulungan na nais din pong tumulong sa iba. Tandaan nyo po na hindi pera ang kabayaran sa ating mabuting hangarin. Hindi yan ang wag nyo talagang, ang mindset nyo wag talaga sa pera. Pag lagawin nyo yan, hindi talaga. Pag dito yan ang motibo nyo, dito yan sa puso nyo, na mindset nyo sa pera, sablay kayo. Hindi kayo papasa sa pagiging sugo. Talaga. Yan, kahit sobrang layo na ng pinuntahan ko na lugar dahil sa panggamot.